Hello mga ka-iflab, magandang araw sa inyong lahat. At ngayong araw mayroon tayong gagawing video tips na naman. So tungkol ito sa printer. Mayroon kasi naghatid kahapon ng printer HP at ito ay walang power. At ngayon lang natin maasikaso dahil kahapon maraming nakapila. So gawan ko ulit ito ng video tips. At ito hindi ko pa nabuksan. Kailangan ko munang alamin at habang inalam natin ang problema, i-video ko na rin para mayroon tayong reference sa susunod. Okay, so samahan nyo ako mga ka-iflab, alamin natin kung anong problema at anong maging solusyon natin. Tara! Ngayon puntahan na natin yung printer na sinasabi ko. So ito siya mga ka-iflab. Ayan. Ang model nito is ayan. Ayan. HPG Ink Advance 2337. So yan ang model. So ngayon subukan na nating i-power on ulit. Lagay lang natin yung power. May power ba siya? So ngayon i-check muna natin yung yung AC cord natin para makita nyo na kung okay ba siya o hindi. Isutusok ko lang yung AC cord. Ayan. So mayroon siyang voltahe to 231 na AC volts. Ayan. So okay yung natin ito. Cord, AC cord. So ngayon isaksak natin dito sa printer. Ito yung saksakan ng printer. Ayan. So dito sa harap, ito yung power button, ito yung mga control panel natin. So ito yung power. So wala. Okay. So yan ang problema mga ka-iflab. Wala siyang power. Okay, so ngayon buksan muna natin ito. At sukatan natin yung voltahe dun sa loob ng board kung mayroon bang pumasok na voltahe dun. Okay, so i-pause ko muna mga ka-iflab at buksan ko lang to. So dahil isang kamay ko lang yung nakahawak ng camera, kaya kailangan kong i-pause muna yung video para mabuksan ko. So ito na mga ka-iflab, ito na yung board nya. Ayan. Tapos dito yung control panel. Ito yung board ng control panel. Okay. So ngayon, sukatan muna natin dito. Ito kasi ito yung switch. Ayan, medyo madilim. Ito yung switch nya. Ito yung tack switch nya. So, siniset natin sa iset ko muna ng DC yung natin. Yung tester. Wait lang. Ayan. So naka-switch na yan sa DC. So magsukat tayo dito sa may control panel board kung saan dito yung mga switch natin. Ito medyo madilim. So dito tayo magsukat. Ito. Yan, isa tong tack switch. So dapat mayroon siyang 3 volts. Okay. So sukatan natin dito. Ito yung negative at ito yung isang paa. Ayusin lang natin. Mahirap pag walang cameraman. Ayan. So sukatan natin din sa. Okay. So tingnan natin. So wala siyang voltahe. Okay.
So walang voltahe na pumasok dito. So, ibig sabihin walang power, walang supply na nakarating dito. So dapat mayroon siyang 3 volts. Okay, so 3 volts or 5 volts, depende na yun sa system, kasi mayroon ding microcontroller na yung mga inputs niya is gumamit ng 5 volts, mayroon ding 3 volts lang. Okay, so tanggalin ko muna to para ma-testing natin dun sa pinaka mainboard. Okay? Okay, so ito na yung pinaka board niya. So dito na yung mga wire. Ayan. So ito naman yung sensor board. Okay, so dito tayo magsukat ngayon. Ayan. So ito yung sa power supply niya. So ito yung galing dun sa mismong power supply. So dito tayo magsukat kung mayroon bang pumasok na voltahe dito. So yung saksak natin, hindi pa natin tinanggal yan. So lagay natin sa DC, since DC din to. DC din ang pumasok dito. So sukatan na natin kung may pumasok. So, tusok lang natin dyan. Ayan. Ayan. Okay. So wala pa rin siyang voltahe. So walang voltahe galing sa power supply natin. Okay. So tanggalin natin to, kasi baka shorted yung board kaya nag-drop yung power supply. So yan, nanggal muna natin siya at sukatan natin ulit. So, sukatan natin ulit. So ito na siya. So wala pa rin. Okay, so ngayon tanggalin natin yung power supply at i-test natin kung baka talagang sira yung power supply. Okay, so dito sa likod yung power supply, taob lang natin. So ito na yun, power supply niya. Ayan, so tanggalin natin to. Okay, so natanggal natin yung tornilyo. Pinutin muna natin tong AC cord. Tapos ayan, ito yung power supply niya. Okay. So tanggalin muna natin to. Ngayon, isaksak natin yung AC cord natin. Susukatan natin yung output terminal dito kung mayroon bang voltahe. Okay. Lapit lang natin yung tester. Ayan. Ipitin lang natin kasi walang maghawak ng camera. Okay. Susukatan natin. Ito yung ano niya, output pin. So dito sa gitna. Okay, so mayroon siyang 22 volts. 22 volts. So baliktad lang yan. Yan, 22 volts. So mayroon siyang voltahe dito mga ka-F-Lab, at pagdating dito yung sa dulo wala tayong masukat na voltahe. So possible ang problema dito lang yung problema nito. So ngayon titrace natin yung wire kasi wala siyang ano, okay yung ano natin okay yung power supply. So baliktarin lang natin. Ito siya, hugutin natin dito. Ay, ito yung problema, putol. Parang inat-ngat ng daga.
putol, kaya pala walang pumasok na voltahe. So idugtong ko muna to mga ka-iflab, at sana ito lang talaga yung problema. Nginat-ngat ng ano to, daga, yun ah. Okay, so pause ko muna mga ka-iflab at idugtong ko muna to. Ayan. So ito na ka-iflab, dinugtungan ko na lang. Ayan. So ito yung naputol kanina. So ngayon ibalik ko na lang muna siya dito. Okay. So ito na mga ka-iflab, nabalik na natin. Ayan. So ngayon ibalik din natin yung ano, itong control panel para ma-testing natin. Okay. Okay, so nabalik na natin. Ngayon i-testing na natin kung mayroon na ba siyang power. Okay. Oh, mayroon na mga ka-iflab. So nagbi-blink siya ng dalawang LED niya is nagbi-blink. Okay. Dahil yan sa ano, hindi pa natin binalik yung cartridge niya. So ngayon ibalik muna natin. Ito yung cartridge. Okay, so ito na yung cartridge natin. Try natin ulit.